na po kayo, Supremo. Na ang nasasakdal, Andres Bonifacio, 33 anyos ng tundo ay inakusahan sa krimen ng pagtaguyod ng isang pamahalaang panghimagsikan kahit nakasama siya sa naunang pamahalaang naitaguyod na niya. Sa krimen ng traisyon, sa krimen ng planong pagpatay sa Pangulo ng pamahalaang ito, si General Emilio Aguinaldo, sa krimen ng pagtalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin. Mula sa Hacienda Tejeros, nagpulong kami. Isama ang kaanib naming magdiwang sa Hacienda Recolectos sa Nahay. Wala pong gustong tumulong sa amin sa Indang, kaya napilitan kaming pumunta sa Lingkod. Nabaril ang kapatid ng Supremo. Iilan lamang ang aming armas. Lumapit po sa akin ang Supremo. Inutusan niya akong patayin si General Emilio Aguinaldo. Kapalit po ng halagang 10 piso. Hindi po totoong binayaran ng asawa ko si Pedro Giron. Lalong hindi inutos ng Supremo na patayin si General Aguinaldo. May galit si Pedro Giron sa Supremo simula pa ng... Naroon ka ba sa Hacienda Tejeros noong ika-22 ng Marso 1897? Oo. Naroon ka rin ba nung magsimula ang halalan para sa pagbuo ng pamahalaang panghimagsikan? Oo, naroon ako. Alam mo bang may itinatag ng bagong hukbong sandatahan ang kinusang panghimagsikan? Alam ko. At pinamumunuan nito ni na General Santiago, General Emilio, General Pio, at General Ricarte. Meron ka bang katungkulan sa bagong pamahalaang panlalawigan ng Cavite? Hindi ko masabi dahil hindi ko alam na may bago na silang tinatag na pamahalaan. Kilala mo ba si Pedro Giron, Benito Torres, Pio del Pilar at Modesto Ritual? Oo, kilala ko sila. Ilang beses kang nakipag-usap kay Pedro Giron para sa planong pagpatay kay General Emilio Aguinaldo. Wala kaming pinag-usapan kailanman na planong pagpatay kay Emilio. Iniutos mo bang paputukan ang mga kawal ng pamahalaang panghimagsikan? Nagulantang nila kami, nang lusubin nila kami ng walang babala. Sa Consejo del Guerra, mula sa tanggapan ng Pangulo ng Pamahalaang Panghimagsikan. Pagkatapos ng masusing paglilitis, ay formal ng tagpuang maisala ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio na opisyal ko silang pinalilipat sa Pico de Oro. Parating mo sa lalang madaling panahon ang aking ay nararamdaman. Bukas na sisintay sa akin. At anong desisyon ng Consejo? May sala siya. Kahit anong sabihin pa nila may sala. Oo nga, may sala nga si Bonifacio. Pero, mahigpit ang aking pakiusap sa inyo. Nawag na huwag mo siyang ipapatay. Dalhin mo lang siya sa Pico de Oro. At ikaw naman, ano gusto niya mangyari sa'yo? Mamatay ka. Don Emilio, kapag pinatapon mo lang si Bonifacio, isa lang iisipin nun, pati ng mga Espanyol, na mahina ang loob ng pamahalang ito. Na hindi tayo disidido dun sa mga desisyon natin, hindi tayo seryoso.
Kaya tayo buhay at nag-uusap ngayon. Ikaw mismo saksi sa paninlang na ginawa niya sa amin. Senyor, gumawa siya ng sulat. Sinabing ikaw daw ang gumawa. Ninilang niya kami. Gusto niya tayong hatiin. Kung hindi siya mamumuno o magiging hari, mamatamisin pa niyang mabuwag ang bayan. Don Emilio, pinagpatuloy ng pagpapatapos kay Bonifacio. Nagkataon natagpo siya ng mga Espanyol. Hindi tayo nakakasiguro na hindi niya sasabihin ang mga plano natin. Kailangan namin ng pirma mo. Nasang-ayon ka sa anumang hatol o kaparusahang ibibigay sa kanya na Consejo de Guerra. Para sa bayan. Senyor, Pero kailangan ko si Bonifacio na buhay! gagawin namin ang aming buhay. Buhay! Natuklasan ng konseho ito ang mga sumusunod. Si Andres Bonifacio ay may kinalaman sa pagtaguyod ng pamahalang panghimagsikan sa Las Islas, Pilipinas na ang Kapitolyo ay nasa lalawigan ng Cavite. Na si Andres Bonifacio ay walang permiso upang magtaglay ng armas, magbuo ng hukbo at manghikayat na sumali sa hukbo ang mga mamamayan ng Barrio Limbon. Na inutos ng magkapatid na Bonifacio na paputukan ng mga kawal ng pamahalaan na kung saan maraming namatay sa kanila. Na habang siya ay may titulong supremo, ay hinikayat niya ang mga ibang opisyales na sumama sa kanyang hukbo. Hinahatulan ng Consejo de la Guerra na si Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio ay may sala at bibigyan ng kaparusahang katumbas ng mga sala na kanilang ginawa. Lakad Supremo. Dali na. Sandali na makapagal. Ay, na pa tayo naglalakad. Ano ba talagang balak nyo sa amin? Hindi ko pa alam. Nasa akin ang kautosan. Basahin mo na. Inuutos ng Consejo de la Guerra na siyang naglitis kay Procopio Bonifacio at Andres Bonifacio na sila ay hinahatulan ng parusang Huliin niyo! Fabio! Wag! Wag! Fabio! 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 Pero, tumakbo ka na. Hindi natin makakamit ang kalayaan kung tatakbo tayo. Hindi. Takbo na, Supremo. Hitik na ang kalayaan. Pipitasin na lang. Mabuhay ang kalayaan!
Isa sa pinakamapait na desisyon ang ginawa ko nang pumirma ako bilang pagsang-ayon ko sa pagpataw ng parusang kamatayan sa magkapatid na Bonifacio. Subalit, ayon din sa mayorya ng mga general, noong panahon na yon, kailangan itong gawin.